Dahil nalalapit naman ang final trial, naisipan ni Kyoto na yayain ng nobya na magbakasyon kahit sandali. Sa gayon ay ma-relax naman ang isipan nito. Kaagad namang pumayag si Ami, kaya hayon sila, binabaybay ang daan patungong Batangas. Ami and Kyoto's journey was quiet as they drove along the winding road to Taal. Behind the clouds, the sun tried to peek through, as if its light was gently caressing their worries. Kyoto held the steering wheel with one hand, while the other rested on Ami's hand, as if the simple touch of their skin was enough to bring her peace. May isang araw at gabi muna tayong walang iniintindi. Bulong ni Kyoto, tayong dalawa lang. Ami glanced at him and gave a slight nod. The anxiety in her chest hadn't left. But within the silence of her heart, a quiet courage was beginning to grow. Pagkarating nila sa isang maliit ngunit pribadong inn na may tanawing diretso sa Taal Lake, bumungad sa kanilang malamig na simoy ng hangin at ang kalmadong alon ng lawa. In the midst of the silence, they both felt a fleeting sense of freedom. No cameras, no reporters, no courtroom, just the two of them. And the chance to breathe once more. Niyaya ni Kyoto ang nobya sa gilid ng lawa. Nagtatawanan sila habang nilalakad ang pilapil, magkahawak kamay na parang dalawang teenager. Inilabas ni Ami ang kanyang Polaroid camera. Kinunan si Kyoto habang nakangiti, nakapikit na para bang sinasalo ang liwanag ng araw. Nang maglaon ay umambon, tumakbo na tayo, sigaw ni Ami. Ngunit hindi gumalaw si Kyoto, sa halip hinila niya si Ami papalapit. Don't, I want to feel this every drop of rain, every bit of cold, as long as I'm with you. Natawa si Ami ngunit hindi na siya umalma. Sa ilalim ng lumalakas na ambon, nagkatinginan sila. Walang salita, but every drop of rain in their skin felt like a reminder of the tears they had long swallowed only this time. The heavens seems to be washing everything clean. Moments later, their lips met, fervent and hurried, savoring every second. Each kiss carried a trace of healing. When they returned to the room, soaked from the rain and shivering from the cold, they let the warmth of each other be the only thing to dry them. Hindi sila nagmadali. Dahan-dahang hinubad ni Kyoto ang saplot ni Ami, habang pinagmamasdan ng bawat pulgada ng kanyang balat. Hindi na may awa, kundi may pagnanais at paggalang. Huminga si Ami ng malalim, habang inihiga siya ni Kyoto sa kama. Tinatakpan ng malambot na kumot, ngunit hindi sapat upang mapigil ang init ng katawan nilang naghahanap ng koneksyon. Each kiss grew deeper, lingering longer. Their hands wandered across skin, as if recognizing every wound, every scar, every fear. And in their union, Ami was freed from the fear she had held onto for so long. Sa piling ni Kyoto, buo siya, ligtas siya. Kinabukasan maaliwalas ang langit, isinuot ni Ami ang simpleng summer dress na pinuri agad ni Kyoto. Magaan ang loob nila habang naglalakad sa maliit na town plaza. Bumili sila ng prutas sa palengke. Nagtawanan sa kilig habang kumakain ng halo-halo sa tabi ng kalsada. At hindi na binitawan ng kamay ng isa't isa. Parang ang sarap mamuhay sa ganito araw-araw. Ani Ami, gagawin nating posible yan. Sagot ni Kyoto, hinalikan ng likod ng kamay niya. Simula ngayon, bawat laban mo, laban ko rin. As night fell, the lake once again sank into silence. They were inside the room. A bit of wine on the table and soft music playing from Kyoto's speaker. Ami stood by the window, gazing into the darkness. When Kyoto came up behind her and wrapped his arms around her. Handa ka na ba? Tanong ni Kyoto habang marahang hinahalikan ng kanyang balikat. Hindi ko alam, bulong ni Ami. Pero handa akong harapin to, basta't kasama kita. Lumapit ang mga labi ni Kyoto sa kanyang leeg, pababa sa kanyang balikat, papunta sa kanyang collarbone. Napapikit si Ami, habang pinapakiramdaman ang bawat haplos, bawat init na nagmumula sa mga halik ni Kyoto. Kyoto gently turned her face to him, and as their eyes met, the world faded away. Slowly, he lifted her in his arms and laid her down on the bed as if it were a sacred altar of acceptance and love. Ang kanilang katawan ay muling nagtagpo, mas matindi,
mas malalim. Hindi na ito basta pagnanasa lang, isa itong pagsuko, pagyakap at pangakong sa kabila ng lahat, pipiliin nilang isa't isa, araw-araw. With every moment, every moan, every whispered name, they proved that their love was not just fleeting. It was home. Sa huling umaga ng kanilang paglagi, sabay nilang pinanood ang pagsikat ng araw mula sa balkonahe. Si Ami ay nakahilig sa dibdib ni Kyoto, tahimik pero may ngiti sa kanyang labi. I have a surprise. Bulong ni Kyoto, nilabas niyang maliit na kahon mula sa bag. Nang buksan to ni Ami, nakita niya isang pendant na hugis bituin. Sa loob nito mayroong picture nila na magkasama at may nakaukit na salitang, I won't leave you, even when the sky turns dark. Naluha si Ami. Kyoto, kapag suot mo yan, tandaan mong kahit na anong mangyari sa korte, hindi mo kailangan lumaban ng mag-isa. Yumakap si Ami sa nobyo ng buong higpit, buong puso, buong pagmamahal habang lumuluha. Sa gabi bago ang final trial, nagtipon-tipon ng mga mahal sa buhay ni Ami sa loob ng maliit na kapilya malapit sa mansyon ng pamilya Tanaka. Tahimik ang paligid at tanging tunog ng dasal at huni ng mga kuliglig ang maririnig. Sa harap ng altar nakaluhod si Nanay Lorna, hawak-hawak ang rosaryo habang pinagmamasdan ng larawan ng Birheng Maria. Panginoon, wika niya, nangingilid ang luha. Iligtas niyo pong anak kong si Ami. Bigyan niyo po siya ng lakas ng loob ng boses na hindi manginginig at ng paninindigang hindi kayang buwagin. Patatagin niyo rin si Kyoto. Gamitin niyo siya bilang sandigan ng anak ko. Amen. Hawak-hawak ni Utoy ang kamay ng kapatid niyang si Nene. Parehong nakayuko habang pinakikinggan ang taimtim na panalangin ng kanilang ina. Sa likuran naman tahimik na nakaupo si Seiko at si Carson. Parehong formal ang suot kapwa. Ramdam ang tensyon. Lumapit si Seiko kay Nanay Lorna at marahang hinawakan ang kanyang balikat. Tita, walang kailangang ikatakot si Ami. Nandito kami para sa kanya. Buo po kaming pamilya. Tumango si Lorna. Pinunasan ng pisngi. Alam kong malakas ang anak ko pero sa dami ng pinagdaanan niya, hindi ko maiwasang matakot. Sumagot si Carson, malumanay. Kung may matuturing na tunay na matapang si Ami yon, hindi lang dahil lumalaban siya sa korte, kung hindi dahil piniling magmahal muli, kahit nasaktan siya. Mula sa likuran dumating si Nanay Tasing, ang matandang mayordoma ng mansyon. Bitbit niyang isang tray ng mainit na tsaa. Magpahinga po kayo kahit sandali, Aling Lorna. Kailangan niyong maging matatag din para kay Ami. Ngumiti si Lorna at tinanggap ang tasa. Salamat Tasing, hindi ko rin alam kung kakayanin ko to kung wala kayo. Umupo si Nanay Tasing sa tabi niya. Ang dasal ika nga. Hindi lang panawagan, isa rin tong pagpapaalala na may kasama tayo, kahit parang nag-iisa. Tahimik na sandali ang sumunod, bawat isa'y abala sa kanya-kanyang dasal at pagninilay, hanggang sa basagin ni Seiko ang katahimikan. Bukas, sisiguraduhin kong makikita ni Ami ang lahat na nagmamahal sa kanya sa loob ng courtroom. Hindi lang para suportahan siya, kundi para ipakita kay Harold Bajeras na hindi na siya nag-iisa. Tumango si Carson. At akong bahala sa media, wala nang pagkakalat ng maling impormasyon. Lahat ng katotohanan, maririnig ng publiko. Muling nanumbalik ang katahimikan, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito puno ng takot, kung hindi ng pananalig. Pananalig na bukas ang anak nila ay hindi lamang magiging testigo, kung hindi magiging simbolo ng lakas ng bawat babaeng piniling lumaban. Sa dulo ng gabi, bago sila umalis sa kapilya, sabay-sabay silang naghawak kamay at nanalangin muli. Isang maikling dasal, ngunit may bigat, ng pagmamahal at paninindigan. Panginoon, sabay-sabay nilang bigkas. Samahan niyo po si Ami sa kanyang laban. Gawin niyo po siyang instrumento ng katarungan. Amen. Maagang maaga pa lang ay gising na si Ami. Habang sinisinagan ng unang liwanag ng araw ang kanyang kwarto, tila ba sumasalamin ito sa liwanag ng pag-asang matagal na niyang hinintay. Subalit sa likod ng pag-asang iyon ay naroon pa rin ang kaba-kaba na muling pagharap, ng pagsariwa sa sakit at ng pagkamit ng katarungan. Hall of Justice, Pasig City. Nasa hallway na sila ng husgado. Suot ni Ami ang kulay kremang bestida, simple ngunit may dignidad. Hawak ni Kyoto ang kanyang kamay at mahigpit at matatag. Sa kanyang mga mata naroon ang tahimik na paninindigan na isang lalaking hindi kailanman bumitaw. Simula na ng katapusan, bulong ni Kyoto, pero ito rin ang simula ng panibagong simula. Puno ng kahulugan na dagdag niya pa.
Tumango si Ami sa kabubuntong hininga ng malalim. Kakayanin ko dahil kasama kita. Sa loob ng courtroom halos mapuno ang gallery. Naroon si Nanay Lorna, Seiko, Carson, pati na rin si Nanay Tasing. Tahimik silang nanunood habang nagsimula ng pagdinig. Si Judge Mendez, kilalang istrikto pero patas ang humawak ng kaso. Sa kabilang panig naroon si Harold Bajaras. Matigas ang muka at para bang walang bahid ng pagsisisi. Tumayo si Kyoto ng diretsyo. Sa kanyang tinig ay naroon ang lakas at determinasyon. Your Honor, today we present evidence that will reveal not only the crime but the calculated and cruel abuse of power by the accused. Ilang sandali pa'y lumabas ang isang testigo, si Dr. Selena Alvarez. Nanumpa muna to sa witness stand bago nagsimulang sabihin ang kanyang mga salaysay. Base sa physical examination, may multiple contusions and lacerations si Miss Melinda Del Rosario, paliwanag ni Dr. Alvarez. Ang pattern ng injuries ay consistent sa forceful sexual contact. May hematoma sa balikat, bruises sa pulsuhan at vaginal trauma. Hindi ito basta gawa-gawa ko lang, basta kampihan ng biktima dahil katawan na mismo niyang malinaw na ebidensya. Diretso ngunit malalim na wika pa ng doktora. Ang sumunod naman na tinawag na witness ay si Katrina Mendoza, ang katrabaho ni Ami sa bangko. Matagal na naming napapansin ang pagbabago sa kilos ni Ami. Ani Katrina, laging tulala, parang takot, lalo na tuwing dumarating si Mr. Bajaras. Isang beses nakita ko siyang umiiyak sa CR. Nanginginig siya habang hawak ang cellphone. Tinanong ko siya kung may problema pero hindi siya nagsalita. Doon pa lang alam naming may mali. Ang sumunod naman na testigo'y si Liza Manapat, ang dating sekretary ni Harold Bajaras. 6 na taon na akong sekretarya ni Mr. Bajaras, panimula ni Lisa. Marami akong pinirmahang confidentiality agreements pero ngayon ako magsasalita. Ilang beses kong naset ang private meetings niya kay Miss Del Rosario. Kahit walang koneksyon sa trabaho, lagi siyang galit kapag hindi sumisipot si Miss Del Rosario. May tinatawag siyang private files. Nakasave sa encrypted flash drive. Ibinigay ko sa abogado ni Miss Del Rosario ang backup copy ng files. Isinuko ni Kyoto ang USB sa korte. Nilabas sa screen ng mga email correspondence. Mababasa doon ang pagpipilit ni Harold Bajaras kay Ami na pumunta sa kondo, mga threat messages na nakasave sa draft folder, at litrato mula sa security footage ng bangko. Isang gabi napilit siyang pinasakay sa sakyan akusado. Bumigat ang hangin sa loob ng courtroom. Napasinghap ang lahat ng mga naroon. Si Harold Bajaras naman ay halos hindi makatingin sa mga ebidensyang nakalantad sa publiko. Ilang sandali pa ay muling nagsalita si Kyoto sa harap ng hukuman para ipakilala ang huling witness. Your Honor, Ani Kyoto, we call our final witness, someone who once chose silence but now chooses justice. Bumukas ang pinto, pumasok si Jake. Nagulat si Ami nang makitang dating nobyo. Hindi niya ito sinabihang tumistigo pero naroon ito ngayon at nakatayo sa harap ng witness stand. May hawak siyang maliit na recorder. Noong kami pa ni Ami, ilang ulit akong tinawagan ni Harold Bajaras. Hindi lang para pagbantaan ako, kundi para iparamdam kung gaano siya makapangyarihan. Matapos sabihin niya ni pinatugtog ni Jake ang recording. Tinig ni Harold Bajaras, ang maririnig sa naturang voice recording. Layuan mo si Ami kung ayaw mong mawala ang trabaho mo. Ang pamilya mo, maging ang pamilya ni Ami. Isang utos ko lang, mabubura kayong lahat sa mundo. Subukan mong ituloy ang pakikipagrelasyon sa kanya, mawawala sa iyong lahat. Naging tahimik ang courtroom matapos marinig yon. Si Ami nakatakip ang bibig sa pagkagulat at pagkabigla. Walang sinabi sa kanya noon si Jake na may hawak pala tong ebidensya laban kay Harold Bajaras. Pinili kong manahimik noon para sa kaligtasan ng lahat. Patuloy ni Jake. Pero ngayon, ayokong tumahimik habang may nabibiktima pa. Makalipas ang deliberasyon, muling nagtipon ng lahat sa courtroom. Ang lahat ay nakatayo habang binabasa ang hatol ni Judge Mendez. Pigil-pigil ang hininga ng lahat. Kinakabahan, nanginginig ang mga kamay, lalong-lalo na si Ami, na noon ay parang hihimatay na sa labis-labis na kaba. Mr. Harold Bajaras, wika ni Judge Mendez. Sa ilalim ng batas, ikaw ay napatunayang guilty beyond reasonable doubts sa kasong rape, sexual harassment, coercion at intimidation. Ikaw ay hinahatulan ng habang buhay na pagkakakulong.
kasamang karampatang civil damages. Nang marinig yun ay nagwala si Harold Bajaras, nagsisisigaw tila asong ulol. God damn it! Mga hayop kayo! Pagbabayaran nyo to! Papatayin ko kayong lahat! Uubusin ko kayo! Patuloy sa pagsigaw si Harold Bajaras na parang tigre ng gustong manakmal. Alerto namang nagsilapit ang mga pulis at kaagad na sinupil ang nagwawalang si Harold Bajaras. Kinaladkad dito palabas ng korte, kasunod ang napakaraming mga pulis. Paglabas dito sa korte ay sinalubong ito ng napakaraming media at mga reporters. Bumuhos naman ang mga luha ng mga sandaling iyon sa loob ng courtroom. Si Amy ay napaupot na pahagulhol ng tuluyan. Yumakap sa kanya si Seiko at si Nanay Lorna. Si Carson, bagamat hindi pala salita ay tahimik na tumango bilang paggalang at suporta. Si Nanay Tasing ay lumapit at tinaplos ang likod ni Amy. Iha, ang tapang mo. Hindi lang sarili mong iniligtas mo, pati ng iba pang tulad mo. Pagkatapos ng pagdinig, lumapit si Amy kay Jake sa hallway. Thank you, mahina niyang sambit. Ngumiti si Jake, magaan pero mahalatang may kasamang pait. I can no longer bring back the time, but I hope, somehow, I was able to restore your peace. Nabigyan mo ko ng lakas. Maraming salamat, Jake. Sinserong pasasalamat naman ni Amy. Nagkatinginan sila ng makahulugan. Walang nagsasalita na para bang sa pamamagitan nun ay ibinigay niya ang pagpapatawad at huling paalam sa isa't isa. Sa labas naman ng korte habang hinahaplos ng mainit-init na araw ang kanyang pisngi, lumapit si Amy sa kanyang nobyo. Sa lahat ng pinagdaanan ko, hindi ako bumitaw dahil kasama kita. You didn't leave me even when I was shattered. Hinawakan ni Kyoto ang kanyang mga pisngi at patuloy kitang mamahalin. Proud na proud ako sa iyo dahil kahit masakit, pinili mo pa rin tumayo at lumaban para sa sarili mo. He held her tight in his arms, in the midst of reflection, in the midst of tears and smiles. They both knew that at last the justice they had long been waiting for was finally theirs. Makalipas ang 3 buwan. 3 buwan nang unti-unting pagbabalik sa normal, ngunit hindi na tulad ng dati. Dahil ang amin na humaharap ngayon sa salamin, tuwing umaga ay mas matatag, mas buo at mas handa na sa buhay na dati tila naglaho sa isang iglap. Maaga pa lang ay gising na si Amy. Nakatayo siya sa maliit ngunit maaliwalas nilang sala. Hindi na sila nakikituloy sa mansyon ng mga Inoue. Dahil sa wakas nakabukod na sila ng bahay. Isang simpleng bahay na bunga ng pinaghirapan ni Amy at ng suporta ng kanyang boyfriend. Ang maliit na garden sa harap ng bahay ay puno ng iba't ibang mga halaman na tinanim ni Nanay Lorna at ni Nene. Sa gilid ng bahay naroon ang duyan na madalas tambayan ni Utoy tuwing hapon habang nagbabasa ng kanyang mga libro. Nay, Ate Amy, aalis na po kami ni Kuya. Sigaw ni Nene mula sa pintuan, bitbit ang bag na puno ng mga aklat at baon. Katabi nito si Utoy at yung maghahatid sa bunsong kapatid sa school. Mag-iingat kayo ha, tawag kayo kay nanay kapag lunch break nyo. Paalala ni Amy, hinalikan ng magkapatid sa noo bago sila tuluyang tumakbo palabas. Sabik sa bagong araw sa paaralan, huminga ng malalim si Amy. Pumasok siya sa kwarto at kinuha ang kanyang shoulder bag. Nakaayos na rin siya para sa trabaho. Isang simpleng blouse na dark blue at black skirt at sa kanyang dibdib ay ang ID na may nakasulat na Amy Del Rosario, bank teller. Namiss niyang pumasok sa kanyang trabaho kaya ngayon nakabalik niya siya parang ang gaan-gaan ng kanyang feeling. Pagdating sa bangko, sinalubong siya ng mga coworkers. Wala nang mga matang may panghuhusga, sa halip mga ngiti at pagbati ang bumungad sa kanya. Amy, ang sipag mo talaga, lagi kang maaga, biro ng isa niyang kaopisina na si Katrina. Thanks, happy lang ako makabalik sa trabaho, tugon niya sabay ngiti. Sa kanyang mesa nagtrabaho si Amy ng masigla. Naging mas magaan ang kanyang pakikitungo sa mga kliyente. Ang bawat ngiti niya ay mas totoo na at ang bawat thank you po ay may kasamang taus-pusong pasasalamat dahil sa bagong pagkakataon. Samantala si Kyoto naman ay abala sa law office. Mula nang maipanalo niyang kaso laban kay Harold Bajaras, dumagsa ang mga kliyente sa firm, mga kababaihan at kabataang naghahanap ng hustisya. Pero kahit na ganong kabis yung kanyang araw, hindi niya nakakalimutang kamustahin ang girlfriend na si Amy. Lunchtime nang tawagan niyang girlfriend. Nakatatlong ring din bago dito sinagot ang tawag. Babe, how are you? Don't tell me, hindi ka na naman nag-break. Tanong niya mula sa kabilang linya. Hala, paano mo nalaman? Nagbibirong sagot naman ito. Later na, tapusin ko lang itong last client ko. Tss,
Don't fool me, pumalatak na saad ni Kyoto. Pupuntahan na kita dyan. Let's have lunch. I want to see you. Hindi na nakatanggi pa si Ami sa sinabi ng nobyo. At makalipas lang ng halos 15 minutes ay dumating na ito't sinundo siya mula sa bangko. Lagi pa rin siyang kinikilig tuwing nakikita niya si Kyoto na para bang isang teenager. Isa pa'y lagi siyang pinupuri ng kanyang mga coworkers na ang swerte niya dahil napaka-green flag daw nito. Let's go babe, nagpa-reserve na ako ng lunch natin. Anang Kyoto sa kamarahang inalalayan sa bewang papasok sa kotse. Thanks babe, tugon naman ni Ami sa kangumiti ng matamis. Ilang sandali pang nagdaan sa isang fine dining restaurant siya dinala ni Kyoto na kung saan pawang mga Filipino cuisine ang ihahain. Dinala kita dito kasi alam kong favorite mong kare-kare. Specialty nila kare-kare kaya alam kong magugustuhan mo babe. Nakangiting saad ni Kyoto nang alalayan siyang makaupo sa dining table. Ikaw talaga babe, akala ko ba busy ka sa work? Bakit nag-effort ka pa talaga para lang sa lunch ko? Nakangusong tanong naman ni Ami pero hindi naman maitagong kilig na nararamdaman. Dahil deserve mong pagsilbihan at ituring na prinsesa. Kaya kung ako sa'yo, Miss Amelinda del Rosario, lubos-lubusin mo ng princess treatment dahil may expiration to. Nakangising saad naman ni Kyoto. Gumuso naman si Ami, nagpapakyut. Che, talaga ba? Kunwari inis niyang tanong. Of course, it's a joke. Never ako magsasawang pagsilbihan ka. Dahil mahal na mahal kita, nag-iinit naman ang pisngi ni Ami sa tinura ng nobyo. Mahal na mahal din kita babe. Thank you so much dahil hindi ka umalis sa tabi ko. Wish ko na sana hanggang dulo ikaw pa rin ang kasama ko. Napangiti si Kyoto, ngiting mas lalong nagpagwapo dito. Hindi na kita pakakawalan babe, I promise. Kinagabihan matapos ang masarap na hapunan na sabay-sabay nilang pinagsaluhan, si Ami at Nanay Lorna ay naupo sa maliit na balkonahin ng kanilang bahay. Malamig ang simoy ng hangin at tahimik ang gabi. Tanging huni ng kuliglig at mga alingaw-ngaw ng katahimikan ng kanilang barangay ang maririnig. Sa ibabaw ng mesa ay may mainit na kape na tinimpla ni Ami para sa kanilang mag-ina. Ang sarap ng ganito anak, tahimik, payapa. Salamat talaga anak, hindi ko akalain na darating ang araw na ganito ng buhay natin. Malayo sa gulo, malayo sa sakit. Wika ni Nanay Lorna habang hinahaplos ang kamay ng anak. Nay, ito po talaga yung pangarap ko noon pa. Yung magkaroon tayo ng sarili nating bahay. At hindi na kailangan makisilong sa iba. Yung magigising na lang ako na masaya kayo ni Utoy at Nini. Anak, hindi biro ang pinagdaanan mo. Pero tingnan mo, mas pinili mong bumangon. Mas pinili mong lumaban para sa amin. Kaya sobra kitang ipinagmamalaki anak, sabi ni Nanay Lorna. Habang nakasungaw ang luha sa mga mata. Actually, may isa pa akong plano. Napatingin si Ami sa ina sabay ngiti. Gusto ko po sanang iparenovate ang likod ng bahay, Nay. Gusto ko pong ipatayo doon ng isang maliit na sari-sari store para sa inyo. Namilog ang mga mata ni Nanay Lorna sa narinig. Ha? Totoo ba yan? Naku, hindi mo na kailangan gastusan pa. Nay naman, sabat ni Ami sabay tawa. Alam ko pong gusto nyo rin po ng may pinagkakabalahan at gusto ko po kayong may maliit na pagkakakitaan kahit nasa bahay lang kayo. Para po kung may kailangan sina Utoy at Nene, madali nyo silang matutulungan. Sandaling natahimik si Nanay Lorna sa narinig pero maya-maya rin ay nagsalita. Ami, napakabuti mong anak. Saan ka pa humuhugot ng lakas ng loob ha? Saan galing ang ganyang puso? Nay, sa inyo po. Kayong nagturo sa akin kung paano magmahal at magsakripisyo. At si Kyoto, siya ang inspirasyon ko ngayon. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ko alam kung nasaan ako ngayon. Napangiti si Nanay Lorna at sumandal sa upuan. Tahimik silang nagmasid sa kalangitan. Kung saan kumikislap ang ilang bituin. Ami, basag ni Nanay Lorna sa katahimikan. Matanong ko lang, napag-usapan na ba ninyo ni Kyoto kung kailan kayo magpapakasal? Ami froze. For a moment, she stared at the cup of coffee in front of her, as if she wanted to drown the sudden wheel of emotions in it. It felt as though something had lodged in her throat. The joy and peace she had felt just moments earlier were suddenly met by the cool breeze of worry. Anak, may nasabi ba akong masama? Ami glanced around, struggling to find the words to say. But the truth was, she felt nervous, not because she didn't want it. She loved Kyoto deeply, but the weight of the word marriage stirred memories of pain, of the fear that the peace
She was only beginning to reclaim, might once again slip away. Nay, hindi pa po namin napag-uusapan yan, mahina niyang tugon. Hindi ko pa rin po siguro alam kung handa na ako. Masaya na po ako sa ganito. Sa bawat araw na kasama ko siya. Sa bawat araw na alam ko may bukas kami. Hinaplos ni Nanay Lorna ng pisngi ni Ami. Ramdam ang bigat ng tinig ng anak. Wala naman ako minamadali anak. Ang mahalaga masaya ka. At kung kailan mo maramdamang handa ka na, doon ka lang gumawa ng hakbang. Ami nodded, forcing a smile, even as her heart wavered between joy and fear. She couldn't explain why. Despite all the happiness and peace, there was still a small voice whispering doubt, a fear that if she and Kyoto got married, something might be lost, something might break.